Ito na naman tayo mga kapatid. Gaya ng dati, sa ganitong araw at oras mga kapatid. Oras natin alas 9:11 na ng umaga at tayo ay nasa araw na naman ng Sabado at buwan tayo ng Mayo sa taon pa rin 2026 mga kapatid. At wala tayong ibang hangad kaya tayo nagtitipon-tipon sa ganitong araw at oras mga kapatid at dito din sa maliit na palatuntunang ito na itinayo ng ating Panginoong si Isa ay ang malaman natin. Ipaalam ko sa inyo kung ano yung mga tunay at tapat na turo at aral ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil mga kapatid, yung kasalukuyan na nangyayari ngayon, marami ang nagsasabi na ito nga ay talagang nakasulat sa banal na kasulatan. At yan ay totoo, mga kapatid. Marami ang nagsasabi na tayo nasa huling araw at yan ay totoo. Ngunit wala silang maipakitang patotoo at yung patotoong yun ay dito nyo lang makikita mga kapatid. Diba? Yung huling araw, panoorin nyo doon sa mga nagdaang binablog natin nung ang ating napapanood pa lang ay yung pamagat sa YouTube o sa vlog natin ay ang ilaw ng sanglibutan. Diba? Tayo ngayon ay nasa kapatid vlog na, ikalawang bugso. Diba? Yung unang bugso ay ang ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Dahil yung mga salita na ng ating Panginoong si Isa ay siyang ilaw. Diba? At yun ay pinaliwanag na natin sa lahat. At dahil nga, naipahayag na natin ang karamihan, pumunta tayo dun sa Aklat ng Mga Gawa, 3:22. May propeta na kagaya ni Moises na susuguin sa iyo, sa inyo ng Ama, sa gitna ng inyong mga kapatid. Kaya ang pamagat nitong title natin ngayon sa ikalawang bugso ng pagtuturo ng Espiritu Santo sa lahat ay Kapatid Vlog. Ako yung propeta na kagaya ni Moises na nasa gitna ninyo na aking mga kapatid. Kaya kapatid vlog tayo mga kapatid. At bago tayo dumako sa mensahe natin naman ngayon ng Espiritu Santo. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ano man ang inyong kulay, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Kapayapaan ay sumainyo mga kapatid. At ngayon, meron naman tayong maikli na mensahe sa lahat. Gaya nung binanggit natin kanina, kumakati yung likod ko. Na tayo ay nasa nasa araw ng paghuhukom mga kapatid. Ito ay pasimula na. At kahit tayo nasa araw na ng paghuhukom mga kapatid, nasa bungad na tayo ng araw ng paghuhukom. At ba't nawawala ko? Kahit tayo nasa araw na mga kapatid na ito, meron pa tayong oras. May natitira pa tayong mga oras mga kapatid. Sa kabuuan ng araw na ito, mayroon pa tayong time. Hanggat nandito ang inyong maliit na lingkod, nagsasalita at nagpapaliwanag sa inyo ng lahat na dapat gawin, mayroon pa tayong oras mga kapatid. Pero pag pinahinto na tayo ng ating Ama, wala nang time. Sabi sa English, walang time. Yung time, yung English.
Wala ng oras. Ubus na yung oras. Kaya hanggat nandito ang inyong code, salita sa inyo, may oras pa. At samantalahin ninyo itong pagkakataong ito mga kapatid. Dahil walang makapagliligtas sa atin sa panahon ngayon kung di yung ating mga gawa rin lang na naaayon sa ipinag-uutos nating Panginoon Isaw Ama. Ang ating Panginoon na makapagliligtas sa atin, sinasabi ko sa inyo, ang makapagliligtas sa atin yung sunod natin sa kanyang mga utos. Dahil hindi tayo kayang iligtas o hindi tayo ililigtas ng ating Panginoon kung tayo ay sumusuway sa kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, ang magligtas sa atin yung ating gawa na naaayon sa ipinag-utos ng ating Ama sa langit. Sana malinaw sa inyo yan mga kapatid. Alisin na natin yung paniniwala na natin ating Panginoon ang makapagliligtas sa atin. Malabo mga kapatid. Kahit yung mga sinugo niya, hindi makapagliligtas kahit kanino. Kung susunod lang kayo sa sinasabi ng mga sinugo, yun lang magkakaroon ng kapatid. Dahil ang kaligtasan, tinaga doon sa pagsunod. Doon iniwan, mga kapatid. Basta natin yung Ezekiel 14, 20, 21 hanggang 23. Natin, mapasa sa kapatid vlog. Dahil yung natin dito, iisa. Mga kapatid, mga picture message na yan, mga kapatid, mga ebidensya yan at nakasulat kung saan ay mababasa yung mga nakikita yung nakasulat yan mga kapatid. Yung tunay at totoo. May ebidensya, tunay, may saksi. Diba, marami mga nagsasalita na sila daw ay mga sinugo. Patay. Sa langit. Sino ang kanyang buhay? At ang Panginoong si ang alay sa akin ngayon, mga kapatid. Hindi ito kayang gawin kung hindi ko alalayan na ating ang panganay na anak ng ating na tinatawag ng anak, ang ating Panginoong si Isa. Noon ko, galing ako sa Ama, pinapunta ako ng Ama sa anak, at yung anak, panganay ng ating Ama, siya ang sumakin ngayon. Kaya bawal magsinungaling dito. Bawal mangdaya. Hindi pwede. Ayaw ng ating Panginoon yan. Sa inyo, ngayon lang, na ang ating Panginoon nakapagligtas kahit kanino, kahit masino niya, kung tayo di lamang, tayo susunod. Doon, yung kaligtasan mo. Kasi ang Panginoon, pagdating niya, salubungin niya natin siya. Humama tayo sa kanyang pagdating. Dahil walang ibang tagapagligtas kundi siya lamang. May Panginoon sa Biblia. Hindi na sa
Panginoon. Mga kapatid, kundi ang tumutulog mga kapatid. Tama yung mga kapatid. Na yung piniwala ang makapili sa ito. At ay utos na ang kapag inupad natin. Lina kapatid. Dahil Ezekiel 14, 20 hanggang 23. 14, 20 hanggang 23. Basahin natin mga kapatid. Kuha na natin. Ezekiel 14, 20 hanggang 23. Bagaman si Daniel at si Job nangandoon. Tama ba? Nangandoon. O, ibig sabihin nun nangaroroon. Dakusa ng Diyos. Hindi sila mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng tuwiran. Tingnan nyo, ito yung mga sinugo eh. Si Noe, si Daniel, si Job. Ililigtas nila ng banal na kasulatan ang kanilang kaluluwa, nilang sarili sa pamamagitan ng kanilang katurunan. At katurunan mga kapatid ng nila. Yun yung katuwiran mga kapatid dahil walang ibang matuwid sa langit at sa lupa kundi ang mga salita ng ating Panginoong yung tunay na katuwiran. Kung nasa inyo yon, sa atin yon, tayo ay matuwid mga kapatid. Kung nasa atin yung kanyang buong utos. Kaya malinaw. Si Noe, Daniel, Job, hindi makapaglilig ng babae o lalaki, kundi lamang kung sinugo ng ating Ama na tumupad ng mga utos at ipangaral yung kautusan. Ngayon, kung tayo ay tutulad nila kay Noe, kay Daniel, kay Job, ay magagaling nila na maliligtas mga kapatid. Tuloy natin sa 21. Sabi ng Diyos, gaano pa nga kayo kaya pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan, ang tabak, kagutom, at mabangis na hayop, at ang salot upang iwalay roon ang tao at hayop. Mga kapatid, tandaan natin mabuti, mayroong apat na mahigpit na kahatulan. Huwag sabihin na kumunggit dito sa Jerusalem lang ito. Lahat ng narating ng kautang ito at tipad natin, kasama tayo. Tinig natin ang mga kautang ito, kasama tayo sa Jerusalem, kasama tayo sa Israel. Ang ibinigay sa Israel. Dahil nating dito sa bansa ng Pilipinas, kasama na tayo sa Jerusalem. Inuutosan ng ating sa langit. Ano mga kapatid? Dahil kung hindi tayo kasama ng Jerusalem at Israel, hindi na ikarating sa atin. Palawakan yung nawa. Andaan, may app na mahigit na tulad. Ano yun? Ang tabak. Yung tabak ngayon. Yung tabak kasi noon, ay yung mga pana
mga dahil sa bago nga ng panahon, ito mabak na naging mga ngayon. Na tawag pa mga ng ngayon at nagutom. Ilang milyon ang nagugutom mga kapatid. At ang hayop. O, tandaan nyo mga kapatid to ha. Ito. At ang salot. Ibig sabihin talaga matinding salot. Ang ihiwalay roon ang tao at hayop. Bakit ihiwalay ang tao at hayop mga kapatid? Napanood nyo na ba yung vlog ko ngayon lang? Na mas mabuti pa yung katawan ng hayop sa tao. Hayop walang utusan na tinutupad. Pero sila sa kasaysayan natin ngayon, dito sa buhay, sila hawak sa atin, mga hayop. Hindi sila nagpapakapagod magtrabaho. Hindi sila saan-saan pumunta para magkaroon lang ng mataas. Diba? Hindi sila hahanap ng pera. Pagmasdan nyo yung mga hayop. Wala silang pinagkakapuyatan na kung ano-anong mga kasiyahan. Na walang kabuluhan, yung mga kasiyahan yan mga kapatid. Pag hindi tayo sumunod sa buong kautusan, walang silbi ang kasiyahan. Ano ang may hatid niyan sa atin? Diba? Isipin yung mga kasiyahan. Ayaw damag maghap. Pagkapos kasiyahan mo problema, kuha yung kasiyahan na yun nasa buhay mga kapatid, mga pakita mga yan ang totoo, isipin ng buong katotohanan, dagdag pahirap sa pamumuhay natin yung mga kasiyahan na yan. Samantalang kailangan lang naman natin mayroon lang tayong kakainin yung sa hapon. At tayo ay healthy, ang katawan tuloy utos ng Ama. Yun lang natin. Ang iba, yung mga kasahan, yung mga nagpapakalunod sa kung anong mga bisyo. Walang luhan, mga kapatid. Hindi kaya kapag hahati natin sa pangako ating Ama. Hindi pinpan para makarating kahanan ng langit. Ang tunay nito ay atong kaharian ng langit sa isa nating tupin ang buong kautusan mga kapatid. Yun yung ating paghirapan sa araw. Na nating biglaing ating sarili dahil sa mga kasiyahan na wala kabuluhan. Diba? Nagtataka yung karabihan diyan. Sa ngayon, hindi nila nakikita ako doon sa mga kasiyahan na yan. Dahil binabalan ako ng Ama. Dahil binago na niya ako. Ang tao ako mga kapatid. Ngayon, 2007, anong nagawa ko gawa sa Ama sa langit? Para sabi nga tayo maging ikaw ng sanglibutan mga kapatid. Makita nila ng nagawa ko ay tama mabuti. Ikabubuti mga kapatid. Isipin nyo mabuti yung sinasabi ko. Kung mali, yung tama na nasa isip nyo. At kung inakain yung tama, munod ka. Sige,
Tapos, 20 yung at na magpit na kahatulan, mga kapatid. Kasalukuyan nangyayari ito, mga kapatid. Itaba, itong gutom, yung mabangis tayo, mga kapatid, dito yung ano ilang mga wala mga kapatid. Tapos mas matindi pa sa iba, kapatid. Yung mag-asawa niya, naghiwalay, mag-asawa iiwalay yung bahay. Yung kanyang asawa at yung kanyang tatlong ay pasok no babae nakailan na nakarinig na ba kayo ng ganung mga kita? Ng pala kanyang yung aso pag nakakasawa mas tulog din sa kabila na may pangako yun ang ayan yung na sa kanyang lang anak problema dito tuloy na lalabas at ng sa sagutan ng kapatid. Pero sinasabi ito, gayon may dooy maiiwan ng isang nalabi na ilalabas mga anak na lalaki at 10 ng babae. Ayun kapatid, ito may padaplis na may padaplis ito ng katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan Dahan-dahanin natin basahin. Dahil sa palagay ko, kayong mga matagal na nanonood at nakikinig dito, alam nyo na ito Ulitin natin.
Gayon may narito, dooy maiiwan ng isang nalabi na ilalabas mga anak na lalaki, 10 ng babae. Diba? Dahil ang makapagliligtas sa isang bayan, mga kapatid, ay 10 banal lamang ang kinakailangan para mailigtas yung isang bayan, mga kapatid. Narinig nyo na ba yan? Yung salitang yan, mga kapatid. Ngayon, mayroon dito sa amin na ganyan. Kaya palagi natin pinapaalala ito. Dahil kailangan yung 10 yun na inananatili. Huwag magbabago dahil lang sabi natin, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo at kayo ay sa akin. Kaya kung ano'y maibinigay doon sa 10 na pinagbili na ng ating Ama, na sila yung dahilan kung bakit maliligtas ang isang bayan, manatili nawa sa kanila yung mga bagay na itinuro ng Ama, nakadahilanan kung bakit sila ay kasama doon sa 10 banal, mga kapatid. Yun lang ang natitirang pag-asa. 10 lang, mga kapatid, ang kailangan. Hindi pwedeng 9, hindi pwedeng 8, 10 yung nakasulat, mga kapatid. Dahil ang utos, 10 rin, mga kapatid. Yun yung simbolo ng kaligtasan, mga kapatid, ng isang bayan. 10 utos, 10 banal. Ayan, tuloy natin. Inyong makikita ang kanilang mga lakad. Yung 10 na yun, mga kapatid. At ang kanilang mga gawa. Yung lakad kasi, kung ano yung itinatakdang araw ng ating Ama, nandun tayo, kagaya nito. Araw ng Sabado, oras 9:00. Ito yung lakad natin. Diba? Ay, nawala kayo na ito yung lakad natin? At kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem. Maaaliw dahil yung kasamaan na yun ay hindi sasapit dito sa 10 na ito, mga kapatid. Maaaliw dahil sa kabila ng kasamaan na dumating dito sa sanglibutan ay mayroon palang lugar na itinangi ang ating Ama na hindi makakarating doon yung kasamaan, mga kapatid. Ay kaligtasan nga eh. Ang kinaroroonan ng 10 na yun. Yung 10 banal, mga kapatid. Ngayon, sana nga, idinadalain ko sa ating Ama na huwag lang manatiling 10 dahil 144,000 ang kabuuan nito, mga kapatid. Hindi lang ito sa 10 lamang. At ang pasimula nga lang ay itong 10. Para makita nila ang ginagawa, ang mga lakad nito. Andito nga nakasulat eh. At inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa. Yun. At kayo'y mga aaliw. O, di ba? Tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem. Tungkol sa lahat na aking pinasapit doon. Dahil yung kasamaan ay walang kaaliwan eh, na mangyayari sa isip mo eh. Yung kasamaan ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Sabi nga nung iba, mga nag-chat sa akin na followers ko eh. Sabi nila eh, nakaka-stress yung mga balita. Ika, yung sinasabi sa akin. Dahil marami na rin sila na nanonood dito. 8,000 plus na, mga kapatid. Nanonood sa ating maliit na programa na ang Kapatid Vlog. Yan, talaga nakaka-stress. Ano ibig sabihin ng na-stress? Anong pakiramdam ng na-stress? Naguguluhan, di ba? Mabigat. Pero sabi dito,
Inyo makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa at kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem. Yan, maaliw kayo dito pag ito inyong linapitan mga kapatid. Dahil ito palibot ng kaligtasan mga kapatid. Nasa paligid lang nila ang kaligtasan. Dahil pangako ng ating Ama, walang kasamaan na lalapit sa inyo pag tayo'y tumupad ng kanyang buong kautusan mga kapatid. At dito sa 23, at kanilang aaliwin kayo pag pag nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa at inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Lahat ng nangyayari ngayon mga kapatid ay may kadahilanan. Diba? Makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi niya ginagawa ito ng walang malalim na dahilan. Ginagawa ito ng ating Ama sa sanglibutan para makita nila kung nasaan yung sangpong makapagliligtas ng isang bayan, mga kapatid. Dahil sa bayan na kinaroroonan ng sangpong ito, nandun ang kaligtasan. Yun lamang mga kapatid. Kaya nang binabanggit ko sa inyo, maikli lang ating mga mensaheng ito. At sa araw-araw ay nagbibigay ako sa inyo. At ang karamihan, mga kapatid, ay naroon doon sa picture message na inyong nakikita. Hindi yung picture kung panuorin nyo doon mga kapatid. Panuorin nyo doon at basahin ay yung message. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at tayo ay pangsamantalang magpapaalam sa inyo at tayo ay muling magkikita-kita sa ganito ring oras, araw at panahon mga kapatid. Muli, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, anuman ang inyong kulay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo pa ang patotoo mga kapatid. Dahil yan ay kailangan patunay, ebidensya mga kapatid. Ang walang halaga sa kautusan ni Moises, ang katotohanan na wala ang saksi, ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling pinupulang Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na Ama, ang ating Panginoon si Isa, at bawang sapat at totoo. Natataan niyo lalim at nakabahin tungo sa pagbabalik loob sa Ama. At pagbabago lagi, maayon sa looban at buong pagputang ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinuko ng Panginoong si Isa sa gawain at mga pagkakaisang ito ay lahat ng tao na propetang gaya ni Moises. Dahil ito ang dapat na pakinggan sa lahat ng mga tao sapagkat ay ang mga gawa. 3:22-23 Ulit sinabi ni Moises, ang Panginoong si Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang hindi ko ingay ang mga bagay na sa inyo isang kasilayan
at magyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay bobo sa inubo sa gitna ng bayan. Tama ba? Tama ba?